magandang hapon po sa inyong lahat para po sa ating announcement. Sa lahat po na magpapabinyag mula July po ng ating binyag ay tuwing araw ng Miyerkules. Ugnayan lang po sa opisina ng simbahan para sa kinakailangang requirements at karagdagang detalye. Maraming salamat. Para po sa ating financial statement, May 29, 2021 for the Saturday Mass Collection. May 30, 2021 Fifth Sunday Mass Collection First Mass. 3 Second Mass 12,827. Ang po ay 22,000. Ano po sa ating marriage band? Si Christian Hade Garden ay cancel kay Regine San Rafael, Tarlac City sa Our Lady of Fatima, Paris, Camp 7, San Vicente, Tarlac City sa June 24, 2021. Si Ronald Hasper Aguilar Gabriel, Calabal, mga Emery, ay kakasal kay Carla Vanessa Simpson Tencio ng Calabasa, Emery, sa St. Agustin Paris, Diocesan Shrine of Immaculate Conception, Poblacion, Emery, sa June 9, 2021. Si Philip Garcia Erese ng Puro 4 Papaya San Antonio, Emery, ay kakasal kay Paris Street and Capitol of Emery, 12, 2021. At kakasal ng Roderick Williams Fulgencio, Lamson Street, Poblacion, si Jose Adel Rivera Penal, isang Francisco San Antonio, Emery, ay kakasal kay Geraldine sa Pagkakas pinamagara sa ating sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Teresita Lamson Garcia, Nenita Baarde, Daisy Santos. At nagpapasalamat sa kaloob na buhay sina Alexis Fulgencio, John Jeremy Baarde. At gayon din sa tanging intensyon ni Ruth at Jamie Advincula, Felicito Ganson, Julia Takulok, John Metzar, at Ruel at Ryan Mascariñas, kaisa ng kanilang nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Reverend Father Edwin Bravo, Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Monsignor Sabino Pecos Jr., Rosemary Villarosa, Alex Lopez, Roy Imperial, Regina Andres Cantas, Romualdo Pandillo, Alejandro at Perina Ramirez.
Inya-announce po ulit natin yung contact tracing form natin. Paglabas po natin, doon na lang po natin ihulog sa kulay pula na box paglabas nyo po. Yung kulay pula na may dilaw. Para hindi na po kolektahin ng ating mga volunteers. Maraming salamat po. Pakiayos po ang pagsusuot ng ating face shield. Tatayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa gabi pong ito'y muli tayong nagkakatipon-tipon sa dambana ng ating mahal na Panginoon. Taglay ang ating mga pusong puspos ng pasasalamat sa patuloy na pagkakaloob ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang katawan at dugo, upang maging kadluan ng ating lakas sa gitna ng ating mga kahinaan. Ang Eucharistia ang siyang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Ang Eucharistia ang nagiging handa tayong humarap sa mga hamon ng ating buhay espiritual. Sa pamamagitan din nito, na ipapahayag natin tayo'y mag-isang tunay na sambayanan ng Diyos. Sa tuwing natitipon tayo sa Eucharistia, sa tuwing niaalay natin sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga bunga ng ating mga pagsisikap. At upang maging marapat tayo sa pagkiisa sa pag-aalay ng banal na misa at sa paghahain ng ating mga natatanging kahilingan, muli aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang ikapurihan, Panginoong Diyos. Kain ang langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa kaitaasan, papuri nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang luklok sa ngalan ng Papuri sa'yo, sa kaitaasan, papuri sa'yo, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kalas-asan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng inutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang isang taong sumagot, lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na nagagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. 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 Anong aking ihahandog sa aking Panginoon, sa dulot niyang kabutihan na sa akin ay kaloob. Inumin ang kaligtasan, aking itatas bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas,
tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Lahat ng taong papanap, kaniyang minamahal, kahit ito ay nag-iisa, labis siyang nagdaramdam. Alipin mo ako, aking Panginoon, pagkat ako'y ginalingan mo, iniligtas at tinubos sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas. Si Kristo ang tinatanggap. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao ang alalaong bagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Ngayon sa daigdig, handog na kaibig-ibig, kailan may di masasayin, paghain ni lahat, nang ialay sa isa, ang pulyong naglilitas, ang mana ng nagsilitas, basta namin mapagmahal, kumiyak na, gawing dapat makinabang, sa pagkain iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tinanin
aking dulot ay buhay. Si Jesus na po ang mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang Pangpaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. Uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa mga ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Upo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa po akong makita na halos kalahati ng mga nagsisimba ngayon ay mga kabataan. Kabataan, ibig sabihin hanggang 35 taong gulang. At nais kong samantalahi pagkakataong ito na makapagbigay sa inyo ng kaunting paliwanag. Bakit ba tayo naririto sa simbahan? Sinasabi natin, nagkaroon tayo ng karapatan na makisama sa pagdiriwang ng bayan ng Diyos dahil sa ating binyag na tinanggap. Amen. So, yun po yung mula, yung binyag na ating tinanggap. Kung hindi ko tinanggap ang binyag, wala akong karapatan na sumama at makiisa sa bayan ng Diyos sa mga ganitong pagdiriwang. Naririto tayo dahil tayong lahat ay mga binyagan. Pero, kung uugatin po natin, saan ba nagsimula ang lahat? Bakit tayo ngayon ay natitipon bilang bayan ng Diyos? Saan nagsimula ang lahat? Kung nakinig po kayo sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, narinig po natin doon na nung unang panahon, hinirang ng Diyos ang kanyang bayan matapos na sila'y iyahon sa pagkaalipin, matapos na sila'y palayain sa Ehipto,
At habang sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako, ay naganap ang pagtitipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises. Paano nangyari yung tipan? Sa pamagitan ng... Sino yung unang pagbasa? Paano nangyari yung tipan? Sa pamagitan ng... Si Rina Madaya. Rina Madaya ka. Paano nangyari yung tipan? Sa pamagitan ng dugo ng mga hayop. Hindi ba ninyo narinig? Nagpatay sila ng mga leon, ng mga kambing, ng mga usa, ng mga hayop. At yung dugo na natipon, yung kalahati ay ibinuhos sa altar at yung kalahati inilagay sa mangkok, binasa ang tipan ni Moises, sumang-ayon yung mga tao na lahat ng kanilang narinig ay kanilang tutuparin, susundin. No? At matapos yon, iwinisik ni Moises ang dugo ng mga hayop sa mga tao at sabi ni Moises, ito ang tanda ng pagkipagtipan ng Diyos sa inyo. So yun yung lumang tipan. Bakit naging luma? Sapagkat nagkaroon ng pangalawang tipan, ang bagong tipan. Bakit nagkaroon ng bagong tipan? Sapagkat ang unang bayan ng Diyos ay nangako pero napako. Nagsalita pero salitang walang laman, salitang walang kwenta. Dahil kalaunan, sila'y tumalikod sa Diyos na pinangakuan nilang pagsisilbihan, paglilingkuran at sasambahin. Dumating sila sa punto na kumilala sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nawalang bisa ang una o yung tinatawag nating lumang tipan. Ngayon, dumating si Jesus. At sa Ebanghelyo, malinaw kung papaanong nangyari ang ikalawa at bagong tipan. Hindi na sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamamagitan mismo ng dugo ni Kristo nung siya'y ibayubay sa krus, mag-alay ng kanyang buhay. At ito'y kanyang pinaraan sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia, ang huling hapunan. Kung saan dumampot si Jesus ng tinapay, sinabi, ito ang aking katawan. Kumuha ng kalis na may alak at sinabi, ito ang dugo ng tipan. So yung ikalawang tipan, yung bagong tipan ay naganap sa huling hapunan. Kaya nga po taon-taon napakahalaga, tuwing Huwebes Santo, dumadalo tayo sa pagdiriwang ng huling hapunan ng ating Panginoon. Sapagkat ito yung pinagmulan. Bakit tayo ngayon naririto? Bakit tayo nagkaroon ng mga karapatan? Bakit tayo naging kasapi ng tinatawag na bayan ng Diyos? Bakit nasa atin ang pag-asa na makamit ang kaluwalhatian ng langit? Dahil sa dugo ni Kristong Panginoon. So mga kapatid, kung hihimayin po natin, sino-sino yung mga naroroon sa huling hapunan? Sino-sino? Ba't parang hindi ka sigurado? Ang mga apostol, yung 12 alagad, no, hindi nga kasama si Maria doon. Ang sinasabi, yun lamang mga apostol. Kung sasabihin natin, napakaswerte nung 12 ito, sapagkat para mo na rin sinabi na sa kanila nagmula ang bagong, sila yung unang kasapi ng bagong tipan. Sila yung unang nakinabang sa mga biyaya ng bagong tipan. Okay. Pero sa kabilang banda,
masasabi din natin, sino-sino nga ba yung 12 iyon na kalahok dun sa huling hapunan na pinagmulan ng bagong tipan? Una, si Judas Iscariote. Sino ba si Judas Iscariote? Yung nagkanulo sa kanya, yung nagbenta sa kanya sa halagang 30 pirasong pilak. Sino pa? Si Simon Pedro. Si Simon Pedro na ang sabi ni Kristo, lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, Satanas. Sino pa? Yung magkapatid na sina Juan at Santiago, na ang pakiusap ng mga magulang, Panginoon, Guro, kung ikaw ay naghahari na iluklok mong aking mga anak, isa sa iyong kanan, isa sa iyong kaliwa. Alaalong bagay, mga taong makasalanan. Si Judas na taksil, si Pedrong Satanas, yung magkapatid na gahaman sa kapangyarihan, at yung iba pa, mga nagsitakas nung hinuli na si Kristo. Ibig sabihin, nagsitalikod din. Tandaan po ninyo, sa paanan ng krus, sa 12, isa lang ang natira. Si Juan Evangelista, ang alagad na minamahal na ating Panginoon. Siya lang. Yung 10, dahil si Judas ay nagpakamatay na, so yung 10, naglikwaran. Nagsitakas. Ano ay pinapahiwatig nito? Na yung unang grupo na kasama sa pagbuo ng bagong tipan ay mga taong katulad natin, mga ordinaryong tao, mga taong mahihina, mga taong maaaring magkasala. Kaya nga, ako'y natatawa na lang kapag kami narinig ako, ayoko na ekang magsimba. Ba't ba? Ba't ayaw magsimba? Kung ano-ano lang nakikita ko doon, mga mapagkunwari, mga balat kayo, no? Mga nagsasanto-santuhan, pero mga demonyito. Pupunta ka ng simbay, puro mga makasalanan yung makikita, puro kasalanan na. Sino ba nagsabing ang simbahang itinatag ni Jesus ay simbahan ng mga banal? Tandaan natin, si Kristo na parito para sa mga makasalanan. Aanin ng isang taong malusog ang doktor. Ang nangangailangan ng doktor ay yung mga may sakit. At si Kristo na parito para sa mga nawawalang tupa. Anong ibig sabihin? Tanggap ng Diyos. Tanggap ng Diyos kung ano man tayo, sino man tayo. Tanggap ng Diyos yung ating mga kahinaan. Tanggap ng Diyos yung ating mga pagkukulang. Tanggap ng Diyos yung ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal, bigay at bigay ng pagkakataon sa bawat isa sa atin na tayo ay makapagbalik loob, makapagbagong buhay. So yun yung dahilan kung bakit mahalaga na linggo-linggo man lang tayo nagsisimba. Tanggapin natin si Kristo, sapagkat si Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas. Si Kristo ang magbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng aking nagawa, sa kabila ng aking pagiging di marapat, ako pa rin pagiging dapatin ng Diyos na makasama niya sa kanyang kaharian. So yun yung buod ng ating pagdiriwang ngayon, Corpus Christi. Pagdiriwang ng katawan at dugo ni Kristo na patuloy niyang ibinibigay sa atin upang tayo'y palakasin sa ating mga kahinaan, upang tayo'y alalayan sa ating mga gawain, sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Ibinibigay ni Kristo ang kanyang sariling katawan at dugo bilang sangla ng buhay na walang hanggan.
So ang nais ng Diyos, makarating tayo sa kanyang kaharian. At kung pag-aaralan ninyo yung ating mga ginagawa, bunsod ng ating pananampalataya, ito yung tanging dahilan. Si Father Kit ngayon ay kasalukuyang nakaburol sa kanyang bahay. Nung siya'y namatay, dito mismo sa parokya, nag-alay tayo ng pagsisiyam. Inaalaala natin siya sa mga misa, sa ating mga panalangin. Bakit? Sapagkat gusto nating maging kasangkapan ng kaganapan ng kalooban ng Diyos ng isang anak na lumisan na sa mundo ay makarating sa kaharian ng langit. Aminin ko sa inyo, natutuwa ako pero nalulungkot din ako kasi nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako nung ginagawa natin yung nobinaryo, yung pagsisiyam. Samahan niyo po kami sa pagdarasal para sa kaluluwa ni Father Kit. Pero nagtutuwarang kayo. Tandaan ninyo yung kasabihan natin, kung anong itinanim, siyang aanihin. Kung anong isinuksok, siyang madudukot. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo. At yun yung ikinatatakot ko. Kung tayo walang panahon at walang loob, walang malasakit na magdasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng yumao, pag tayo ang natigok, pag tayong nategi, baka walang magdasal sa atin. Kasi wala tayong panahon na maghatid ng kaluluwa sa langit. At tandaan natin, ito ay kalooban ng Diyos at sa ating mga panalangin, nakikiisa tayo sa kalooban ng Diyos upang magkaroon ng kaganapan sa buhay ng tao. Ang kaloobang ito na siya'y magdanas ng kaluwalhatian sa paraiso. Tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Tinatanggap natin ang ating Panginoon sa komunyon para i-push tayo sa gawang mabuti. Para ibigay sa atin ang pagkakataon na baguhin ang mga mali sa ating buhay. Para ibigay sa atin ang pag-asa, kalaunan, tayo makapiling niya sa kaharian ng langit. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo at sama-samang ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa Ama upang ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia ay maging tunay na tanda ng pagkakaisa, pagkakapatiran, at pagbabahaginan. Buong tiwala tayong manalangin at sama-sama nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po nating lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging tunay nawa tayong katawan ni Kristo na handang maghandog ng sarili para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, magkaisa nawa silang lahat bilang isang komunidad na may pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, taos-puso nawa silang maglingkod at maging mga tanda ng presensya ng Diyos sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga relihiyoso at mga relihiyosa, manatili nawa silang mapagmalasakit sa mga nagugutom at unahin ang mga kapakanan ng mga mahihirap at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa para sa mahal nating mga yumao, sumapit nawa sila sa maligayang kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ngayon po, sama-sama tayong dumulog sa paanan ng ating mahal na inang si Maria, ang mapaghimalang Birhen Divina Pastora, inang mapag-ampon ng mga Kristiyano, at Immaculada Corazon. Taglay ang kahilingan na tayo kanyang patuloy na alalayan at paalalahanan na huwag sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin upang tunay nating mapakinabangan sa ating buhay ang pagiging kabilang sa bagong bayan ng Diyos. Sama-sama nating dasalin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diyos naming Ama, tinawag mo kami upang magkatipon-tipon sa Eukaristiyang ito. Nagpapasalamat kami sa kaloob mong sakramento ng aming kaligtasan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang kahulugan ng Eukaristiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Upo po ang lahat. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isipan ko pinakulang, hawak ko ang loob ko, ay aking ang lahat ng ito. Kunin ko man sa'yo, pagkumayan at pagaling, ang lahat ay sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon ko. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. At tayo po ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubo sa tanan.
Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukon, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Tuloy po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Diyos mo ang kakabuhay, kanin at tapos mong buhay. Oo, Jesus, aming lahat, iligtas mo kami lahat. Oo, Jesus, aming lahat, ngayon magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumao dito sa aming parokya.
kaisa ng iyong mga lingkod na sina Reverendo Padre Francisco Choco Algas Jr., Obispo Vicente P. Reyes, Zenaida Fulgencio, Agatona Lapus, Narcisa Banson, Blanca Ballesteros, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Calawa, Beato Carlo Acutis, at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, kaakibat ang ating mga natatanging kahilingan, buong pag-ibig nating awitin. Ang aming Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Bilang magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Luluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Si Kristong Panginoon na sa pamagitan ng kanyang dugo ay bumuo ng panibagong bayan ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawat tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus.
Pangkaluluwang pakikinabang, Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka at niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tatayo po ang lahat. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y maupo at sa ngalan po muli ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Cesar Bactol, nais ko ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagparito at pakikisa sa inyalay nating banal na misa. Sa loob ng isang taon, dalawa lamang pong pagkakataon ang ibinibigay sa atin na maiprosesyon ang Santisimo Sakramento. Sa kapistahan ng paghahari ni Kristo at ngayon sa kapistahan ng Corpus Christi. Kaya't napakapalad po kayo na mamaya ay lalapit sa inyo ang ating Panginoon at ito na yung pagkakataong maibulong natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kahilingan ng pagpupuri, pasasalamat, ng kaligtasan sa mapanalantang pandemyang ito o ng anumang pagpapalang nais nating makamit. At sa wakas ng ating pagdiriwang, hindi po ako ang magbabasbas sa inyo, kundi mismong si Kristo na nasa Santisimo Sakramento. Kaya habang nagpuprosesyon po, hinihiling ko na ang lahat ay luluhod at manatiling matahimik, gamitin ang pagkakataong makapanalangin ng buong kataimtiman. Pati ang koro sa pagkakataong ito ay pinakikiusapan kong lumuhod bilang pagbibigay galang at pagsamba kay Kristo na nasa Santisimo Sakramento. Amen. Lumuhod po tayong lahat.
Os saluto, Hrisostia, que Eccelentis ostio, bella premut ostia, turbe unitrino che domino sit sempiter nodulia civitam Glories Dominus in patria. Amen. Panginoong Hesukristo, sa pagkakataong ito ng kapistahan ng iyong kamahal-mahalang katawan at dugo, kami na iyong bayan ay naninikluhod sa iyong mahal na harapan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong patnubay. Iligtas mo kami sa pinagdadaanan naming pandemyang ito. At palakasin mo ang aming loob sa mga panahong kami pinanghihinaan. Panginoon, katulad ng iyong sinabi, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya't sa pamamagitan ng iyong pananatili sa aming buhay, sa mulit-muli mong pagbibigay ng iyong katawan at dugo, madama nawa namin ang iyong pagpisan at makamit namin sa aming buhay ang pag-asa at lakas na dulot ng iyong pananahan. Ventris generosi, Rexit vidicentium, nobis status, nobis nobis, exinctum Dei et in mundo conversatis.
Gawin karapan ang gari, Nemo ka na mapicit, Ika sangis Kristi narin, At sisang sista picit, At firmadong ko'y sinserin, Sa la vida picit, Panjalingua gloriosi, Corporis mysterium, Sanguinis propretiosi, Quam in mundi pratium, Fructus ventris generosi, Rectet fidei gentium, Nobis status, nobis natus, Extinctor Virine, Et in mundo conversatus, Sposa Verbi Semine, Sivi moras in coletis, Miracula Spiritu Divine, In sopranem omnicenem, Recompense cum beatribus, Observata lege plenem, Civis in legalibus, Cirventur biduoganem, Sed et civis manibus, Tantum ergo sacramentum, Venerem Cernium, Et anticum documentum, Novo cedat Dei, Prestet fides supplementum, Sensium defectui, Genitori genitore, Lasset jubilationem, Seus honor virtus quoque, Sit benedictio, Procedenti ab utroque, Composit laudatio. Amen. Pagpupuri. Ulitin niyo po ang aking sasabihin. Malakas. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Kristo, Diyos, tao at taong totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin ang Diyos, Espiritu Santo, ang mga aliw. Purihin ang Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang malulhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, Purihin ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sa katahimikan po'y ating ilahad ang ating mga natatanging kahilingan sa paanan ng ating mahal na Panginoong presente sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum voce depitui Prostifitas sublimentum sensium defecti genitori genitoque resit jubilatio saliso Meritus quoque sitat benedictio procedenti ad utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue quae sumus itanos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iuditor sensiamus qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
O sacrament most holy, O sacrament divine, All praise and all thanksgiving, every and thine be every moment thine. Sweet sacrament we thee adore, oh make us love thee more and more, oh make us love thee more and more. Pwede na pong tumayo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Sa kabatiran po ng lahat, katulad ng aking nabanggit kanina, kasalukuyan po na nakaburol ang mga abo ni Father Kit sa kanilang tahanan, at bukas sa ikalawang misa, siya po ay dadalhin dito sa simbahan. Matapos po ang ikalawang misa, siya ay muling ibabalik, o yung kanyang mga abo ay muling ibabalik sa kanilang tahanan, sa kanyang tahanan, at sa Lunes po, alas 8, siya ay nasa monasteryo ng mga mongha Carmelitanas, at alas 10 ang misa ng ating mahal na obispo sa kripta para sa kanyang libing. So ngayon hanggang Biyernes, hanggang bukas sa kanyang bahay, sa Lunes, aalis daw po sila ng mga alas 6:30 kasi alas 8 ay hinihintay yung kanyang mga abo sa monasteryo. At tuloy-tuloy na po sa kripta. Ang fireworks po ay sa bukas ng gabi, mga alas 7. Ito'y sa kahilingan ng yumao na gusto daw niya kung siya ililibing ay dapat hapon, at habang siya pinapasok sa nicho, ang gusto niya ay mayroong fireworks. Pero dahil po ang libing ay alas 10, kaya gagawin po yung fireworks sa huling gabi ng kanyang burol. At nagpapasalamat po ang pamilya Algas kay Pinky at Papa Piolo na nag-donate ng mga fireworks na gagamitin bukas. So yun lamang po't muli, maraming salamat sa mga nagsiganap sa ating pagdiriwang sa inyong lahat. Maraming salamat po't magandang gabi. Namo Samaya